Muli po isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at ako po taus-pusong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal sa patuloy pong pagbibigay niya sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento bilang instrumento na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga insights, mga salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay, mga insights, salita ng ating Panginoon na patuloy na magbibigay ng sapat na kaalaman kung ano ang kalooban ng Diyos at mga insights, salita ng ating Panginoong Diyos na magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled Pride and Familiarity. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais po ng ating Panginoong Diyos na ipabahagi sa atin ang pangunahing bagay na nagiging sanhi kung bakit hirap na maisuko ng tao ang kanyang buhay sa Diyos. Ayan po. Sa oras pong ito, nais pong bigyan po tayo ng mensahe ng ating Panginoong Diyos o patnubay at gabay upang patuloy po nating malaman kung ano yung mga umahadlang o yung mga pangunahing bagay na humahadlang sa tao, bakit po hirap nilang maisuko ang buhay nila sa Diyos. Di po ba? Na dahil sa dalawang pangunahing bagay na to, hirap po silang makakilala sa Diyos, hirap po nilang tanggapin ang katotohanan. Yan po. Bakit po napakahalaga ng mensahe sa oras pong ito na ipabahagi ng ating Panginoong Diyos sa atin upang kung tayo man doon sa isang tao na merong mga dalawang bagay na to sa ating buhay, ay maisurrender po natin sa Diyos at patuloy po nating maisuko yung buhay natin sa Kanya at makilala po natin ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Yesus kung gaano po sila kabuti, kung gaano po natin kailangan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya po sa oras na to, naway patuloy po tayong bigyan ng tamang pangunawa ng ating Panginoong Diyos sa mensaheng ipagkakalob niya sa atin at nawa ay patuloy po natin buksan ang ating mga tenga, buksan po ang pintuan ng ating puso sa mensaheng ito upang patuloy po nating matanggap ang katotohanan sa oras at araw na to. Ayan po, dalawang pangunahing bagay na nagiging hadlang kung bakit ang tao ay hirap niyang maisuko ang kanyang buhay sa Diyos. Number one is pride. Ayan po. Yung pride po ay isa sa pangunahing bagay kung bakit ang tao ay hirap makakilala at maisuko ang buhay niya sa Diyos. Ayan po. Kasi po, dahil sa pag-aakala ng tao na hindi naman siya makasalanan because dun sa mga ginagawa niyang self-righteousness, yun po ang nagiging pride niya. Yung hindi naman ako gumagawa ng kasalanan, hindi naman ako, ang akala niya, yun po ay pantakip sa mga ginagawa niyang kasalanan, yung mga ginagawa niyang self-righteousness, yung nakagawa naman ako mabuti, na nagpe-pray naman ako, na gumagawa naman ako ng ganito, yun po, nagkakaroon po ng pride ang tao because of dun sa self-righteousness niya. Kaya po, hirap ang tao na isuko ang kanyang buhay dahil sa pag-aakala niya na wala naman siyang ginagawang malaking bagay na kasalanan para isuko niya ang buhay niya sa Diyos. Pero nasusulat po sa Book of Romans, ganito po upang malaman natin na tayong lahat ay nagkasala o tayong lahat ay makasalanan kaya kailangan po natin ang ating Panginoon Jesus sa ating buhay. Dahil po, without our Lord Jesus, hindi po natin malalaman ang katotohanan na tayong lahat ay makasalanan. Ayan po, Book of Romans, chapter 3 to 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ayan po, yan po, malinaw na malinaw in Book of Romans, chapter 3, verse 23 na tayong lahat ay nagkasala. Even po kami ay patuloy na nagkakasala. We are not perfect. Kaya kailangan pa rin po naming mag-vie down at lumuhod sa Panginoong Diyos at patuloy humingi ng kapatawaran because alam po namin na kami rin ay patuloy na nagkakasala. Kaya sa mga taong wala pang right relationship kay Lord, yung pride po ay isang pangunahing bagay na pumipigil at nagiging hadlang sa kanya upang maisuko niya ang buhay niya sa Diyos. Kaya kung ikaw man ang pinapaabutan ng mensaheng ito, patuloy po na nating buksan ang ating puso sa ating Panginoon Diyos at tanggapin ang katotohanan na tayong lahat ay makasalanan at kailangan po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Pangalawang pangunahing bagay na nagiging hadlang kung bakit hindi maisuko ng
tao ang buhay niya sa Diyos ay ang familiarity o yung pagiging pamilyar. Dahil yung pagiging pamilyar ng tao sa pagkilala niya sa Diyos. Yun po yung isang bagay, yung pamilyar na sa Diyos na ay God is love, di po ba? Ay, hindi naman ako gumagawa ng mga bagay na masama. Alam na naman ng Diyos yan. Di po ba? Yan po yung familiarity. Yung pag-aakala ng ibang tao na lahat ng bagay ay alam na nila patungkol sa Diyos. Yun po yung isang bagay, yung familiarity. Yung isang familiarity words po, yung ang akala ng tao, ang lahat ay anak ng Diyos. Yan po. Yan po isang familiarity words. Yung ang akala ng lahat ng tao, tayo ay lahat ay anak ng Diyos. Ngunit kung babasahin po natin ang Bible o yung salita ng Diyos, hindi po lahat tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. In book of John chapter 1 verse 12, ito po upang malaman po natin ang katotohanan na tayong lahat dito sa mundong ito ay hindi po anak ng Diyos. May binigyan lang po siya ng karapatan na maging anak niya. Ito po ang nasusulat sa chapter 1 ng book of 1 verse 12. Ito po ang nasulat to verse 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ano po daw? Lahat daw po ng mga sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon Hesus, yun lamang po ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, sa mga taong pamilyar sa words na tayong lahat ay anak ng Diyos, yan po ay hindi totoo. Yan po ang katotohanan. Maraming tao pag sineran mo na kailangan mo si Jesus para magkaroon ka ng right relationship kay Lord o upang patuloy ka magkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos, sasabihin nila, hindi, lahat tayo anak ng Diyos. That is the familiarity words. Kasi because of they don't read the Bible or the book of manual, kasi nga po pamilyar sila, kahit na hindi na nila basahin yung Biblia, hindi na sila magbasa ng salita ng Diyos, ang akala nila alam na nila lahat ang patungkol sa Diyos. Yun po yung mga familiarity. Yan po ang isang bagay na nagiging pangunahing hadlang bakit hindi po maisuko-suko ng tao o hindi po talaga makapag-buy down ng tao sa Diyos dahil po sa sobrang familiar niya. Doon sa familiarity na pagkakilala niya sa Diyos, hindi po ba tayo po, ako po noon na hindi ko pa naisuko yung buhay ko sa Diyos. Pagsilang po natin hanggang magkaroon tayo ng isip na nakapagsimba tayo sa church, tapos ang akala natin, alam na natin, kilala na natin yung Diyos, ang alam natin tayo ang mga anak ng Diyos, pero kung babasahin po natin ang book of manual o ang salita ng Diyos, makikita po natin ang katotohanan. Kaya maraming taong ayaw magbasa ng salita ng Diyos Bakit? Dahil pamilyar na sila. Ayaw nilang mawala doon sa pagiging pamilyar nila, doon sa pagkakilala nila sa Diyos. Kaya po sa mumunting mensahe, mensahe ni pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon Diyos sa oras na to, nawa ay patuloy sirain ng Diyos yung dalawang pangunahing bagay na pumipigil sa iyo kung bakit hanggang ngayon na hindi mo maisuko-suko ang buhay mo sa Diyos. Naway sirain ng Diyos ang pride at familiarity mo para maisuko mo ng lubusan ang buhay mo sa Diyos at patuloy kang magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. At nawa ay bigyan po tayo ng desire ng Panginoon na masabik at mahuwaw sa Kanyang salita upang patuloy po natin siyang makilala ng totoo. Kaya po, patuloy po na ini-encourage ko po kayo sa lahat po ng mga nakakarinig ng mensaheng ito, wag po nating ipagwalang bahala ang mensaheng ito. Simpleng mensahe pero punong-puno po ito ng kapangyarihan na patuloy pong magpapabago sa ating mga buhay. Muli po, patuloy kong ibinabalik ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.